Sure, I'll behave, mommy. Masayang tugon ni Sam nang sabihin kong huwag siyang malikot kapag sinama ko siya sa cafe. Excited na excited siyang sumama dahil ngayon ko lang ulit siya isasama doon. I kissed him on his forehead. Let's go, baby. Inawakan ko ang kanyang kamay hanggang sa makasakay kami ng taxi. Aliw na aluto nakatingin sa bawat dinaraanan namin. After how many minutes, nakarating na rin kami sa cafe. Nakita ko agad si Jana nakatayo sa counter mula sa glass wall ng cafe. Is that Tita Jana? Tinuro niya ako saan ito, nakatayo. Nagbayad mo ako ng taxi bago siya hinarap. Yes, baby. Nauna pa itong naglakad papasok sa loob. Tita, Sam is here. Umaliwalas ang mukha ni Jana na makita ang anak ko at mabilis tong nilapitan. Hala, you're here. I miss you, boy. Niyakap niya at binuhat ang anak ko. Ano namang atin dito? Nanlalaking mata din ni Jin na makita si Dan. Hey man! Tawag pansin niya sa anak ko at nilapitan din. Tito Jean! Nag-high five ang dalawa. Mabutit sinama mo siya dito, Kat. Para naman may pogi ako nakikita. Yung iba kasi nakakabalas ng pagmumuka. Pagpaparinig pa niya. Umirap si Jean. As if you're beautiful too. Hello? Irap pa rin siya. Natawa tuloy ako sa kanila. Alam niyo bagay kayo. Sabay na umasim ang kanilang mga ekspresyon at naniliring tumingin sa akin bago sila nagtitigan at sabay ding umaktong nasusuka kaya humagalpak ako ng tawa. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo, Kat. Bumaba si Sam mula sa pagkakabuhat ni Kana. Magtrabaho na nga lang tayo. Natatawang tumango ako nung una nang pumasok sa kitchen si Jin. Naratadong naiinis na naman. Halika, Sam. Inawakan ni Jana ang kamay ng anak ko at sumunod kay Jin. Pumasok na rin ako sa loob. You just sit here, Sam, okay? Magtatrabaho kami, just call us when you need something. Tumango-tango ang anak ko. Binigay ko ang kanyang laruan at pinaupo siya sa mat at tinagay ko sa bakanting space sa loob ng kusina. Tuwang-tuwa itong tumango at kinuha ang Spider-Man ang laruan niya mula sa akin. Iniwan ko na siya at lumapit kina Jean at Jana. Kailan papasok ang kambal mo, Jean? Kapag kaway tanong ko kay Jean. Gina is his twin. She's still sick so probably next week na yun makakapasok. Kaya naman pala eh. Di na ako nagkasalita pat inasikaso ng mga order ng customers. Palagi ko nililingon ng anak ko. Masayang-masaya pa rin tong naglalaro. Minsan din tinatawag niya si Jana. Dana, table number 9. Tinaas ni Jen yung tray. Lumapit si Jana at masiglang nila ang order sa table number 9. Tumalikod ako at pumasok ulit sa kusina para kunin yung latte na order. Nangiti akong tinangoan ng anak ko na para bang sinasabing wag ko na siyang alalahanin. Lalapit na sana ako sa counter kung saan ngayon nakatayo si Jana at Jin. Napaatras ako nang pumasok si Lucas. He's still here? Akala ko coincidence lang nakita ko siya kahapon dito pero ngayon. Alam niyo bang nandito ako? Nakita niya ba ako? Pero sigurado ako hindi niya ako nakita dahil nagtago ako. So why is he here? Was he sent here by Dan to look for me? Alam mo ba nilang nasa Marinduque lamang ako? Habulin nga ako nang pumasok sa kitchen at gano'n na lang ang panlalaki ng aking mata na makita ang anak ko nakaharap kay Lucas. Nanlambot ang aking mga tuhod dahil sa gulat at pagkamangha sa itsura ni Lucas habang nakatingin sa anak ko. Kid, are you for real? Hahawakan na sana niya si Sam nang umatras ito. Dinig ko sila. Who are you? Mom told me not to talk to strangers. Wow, this is impossible. You look like kamukhang kamukha mo talaga siya. Manghang-manghatong nakatanaw sa anak ko. Alam ko kung sino tinutukoy niya. Halata naman kasi, kamukhang kamukha niyang tatay niya. This is not good. Gusto ko sana lapitan sila at kunin ang anak ko, pero hindi niya naman ako po pwedeng makita. Tinignan to ni Sam na nakakunot. Nalilito sa mga pinagsasabi ni Lucas. By the way, kid, who's your mother? Kumalabog na sobra ang puso ko dahil sa itinanong niya. Wala akong pakialam kung makita niya ako, ang importante, mailayo ko sa kanyang anak ko. Akmang nalapit ako sa kanila na mabilis sinapitan to ni Jin at binuhat si Sam. Man, didn't your mom told you to stay there? Why are you here? Tinuro niya ang kusina kung saan ko siya iniwan kanina. Ngumusong anak ko. Nakahinga ako ng malalim. I was just stirring my Spider-Man around. Itinaas niya ang kanyang laruan. Binalingan ni Jane si Lucas. Excuse me sir, sorry po sa anak ko. Napatas ako ng kilay. Ano raw? Anak niya? Ang lakas talaga ng tama sa ulo ng gago. Walang anuman. He's just very familiar. I'm sorry too. Tumango si Jin sa kanya at umalis doon. Nakita ko pa sinundan ni Lucas ang tingin ng anak ko hanggang makapasok ng dalawa sa kusina.
Mabilis ang ginawa kong pagtalikod at pinunta ng anak ko. Kinabahan ako doon. What the hell? I shouted in shock when the door of my room suddenly opened and the breathless Lucas entered. He looked at me while still painting. Lumapit sa table at nagsali ng tubig. Mabilis iyong nilagok. I waited until he calmed down. Where have you been? And the hell happened to you? I asked. Sorry sir, bumalik kasi ako sa cafe kung saan ako bumili ng merienda kahapon. Kaya pala bigla na lang itong nawala kanina. Sir, may tatanungin lang ako kung hindi niyo po mamasamain. He looked straightly at me. I furrowed my brows. What is it? May nabuntis ba kayo dito? He directly asked. I almost punched him because of what he asked. Lucas, what are you trying to imply? Of course none. I said defensively. Wala ako mailalang may binuntis ako. Kung meron man akong gustong anakan, walang iba kundi sikat. Siya lang. Kanina kasi may nakita akong bata, sir. Kamukhang kamukha ninyo, legit, sir. Nagulat nga ako nung makita ko yung batang yun eh. Kala ko anak na tinatago mo. Sayang nga lang di niya nasabi ang pangalan ng nanay niya. Bigla kasi dumating yung tatay ng bata. I rolled my eyes on him. May tatay naman pala yung bata. Tapos sasabihin niya baka anak ko to dahil kamukha ko? Wala akong anak, Lucas. I laughed. Ano ba kasing iniisip nito? Pero sir, kung makikita mo yung bata, alam kong pati ikaw magugulat. Pagpapilitan niya pa rin. I shook my head. Maybe you're tired, Lucas. Alam mong hindi ako interesado sa ganyan. He simply nodded. Nagpaalam tong babalik sa kanyang kwarto. We are in a hotel for now. Special treatment. The manager of this hotel knew me. Who would not? Nilabas kong cellphone ko at pinindot ang gallery. This is my piece every time I saw her picture. I will never lose hope that I will find her. Where are you, mahal ko? Hindi mo ba ako namamiss kagaya ng naramdaman kong pangungulila sa'yo ngayon? I will never stop looking for you, mahal. I wake up early today, I can't sleep. I don't know why I have this feeling that I need to find something here, but I'm confused if what is it. Napatayo ako at tumiretso ng shower. Habang naliligo ako, narinig kong katok mula sa pinto ng banyo. He is the spare keys of this room. Sir, sasama ka sa cafe mamaya? Masarap ang mga pagkain doon? Yes, I've tasted his orders and their food is really good. Can you go there yourself? You know what I want. Sabi ko habang sinasara yung shower. Kinuha ko yung towel at pinunasan ng aking buhok. Sumama na lang kaya kayo, sir. Para malibang naman po kayo. Wala akong balak magtagal dito sa Marinduque. I have so many things to do. You know, I'm a busy person, Lucas. Besides, maybe tomorrow or the day after tomorrow we will be going back in Manila. I used the towel to cover up myself then went out from the CR. Kahit isang oras lang tayo dun, sir, okay na dun. He insists. I glared at him. Okay, fine. Just an hour. Ngumiti ito at saka lumabas ng kwarto. Nagkibit na lang ito ng balikat at nagdamit. I let Lucas drive. He keeps on talking until we reach the cafe he is referring. Lalabas na sana ako ng kotse nang tumulog ang phone ko. It's my cousin, Katie. Cuz, where are you? Sabi ni tita wala ka sa Manila. She immediately asked. I'm working, cuz. Ikaw ang wala sa Manila. Nasaan ka? At sino yung nagbalita the last time we talked? Akala niya nakalimutan ko na yon. Natahimik si Katie. Niringon ko si Lucas at tinantay ako sa labas. Cara, listen to me. Sabihin mo kung nasan ka at sino ang batang yon. Baka naman may binabahay ka na. Isusumbong talaga kita kay tita. Paranakot pa nito. Ano ba ang OA nito? Nandito ako sa Manila, okay? Tsaka anong bata bang sinasabi mo? Walang bata? Baka naman namali ka lang ng dinig. Babatukan ko talaga ito pag nakita ko. Ngayon, sabihin mo, kung nasan ka? Marinduque. May bagong project na ipapatayo dito. Satisfied? Hell, you're with your secretary? Ano, si Lucas? Nagulat ako at para nagpapanik ang kanyang boses. Hey, relax. What's with you? And yes, I am with him. Nasaan kayo ngayon? Cafe. Why ask, dear cuz? Are you one of my secretary's stalker? I heard her cuz, then without any words, she ended the call. Kibit-balikat ako lumabas ng kotse. Sumunod ako kay Lucas sa loob. Ako na order, sir. Hanap ka ng table natin. Tumango ako at pinalibot ang tingin sa paligid. There, I chose the table near the glass wall where you can see the beauty outside this cafe. After 3 minutes, nakita ko si Lucas na may hawak ng tray. Kasabay niya isang babaeng maikli ang buhok na may hawak ng tray. Nang makalapit sila, maayos silang lapag ang pagkain sa table.
Narinig ko nagpasalamat si Lucas. Enjoy po mga sir. Nakangiting sabi ng babae at saka tumalikod na. Itong kasama ko naman nakatingin lang sa babae hanggang bumalik na to sa counter. Katabi ng isang matangkad na lalaki. Ang ganda niya talaga. Sabi ko na nga ba. Sa mga tingin pa lang niyang ganun, uminom na ako ng latte. Nagpaalam si Liam na magbabanyo. I silently cursed when I saw a familiar woman heading towards the exit. May kausap ito sa phone at kitang-kita ko sa kanyang ekspresyon na kinakabahan siya. I violently tapped my hands on the table and stood up, which caught the attention of the people inside the cafe, including the woman I was now eyeing. I saw how shocked she is. She even dropped her phone. She nervously picked her phone up. Wala ako sinayang na panahon at mabilis nang lumapit sa kanya. She was about to run when I immediately caught her hands and pinned her on my car, which just beside where we are standing. No escaping from this time. Mahal, now that I found you, you will never leave my side. She looked horrified when she heard what I said. Kinakabahan ako dahil kasama ko pang anak ko. Hindi na nga sana ako papasok sa trabaho dahil wala namang maghihintay. Pero sinabi ng anak ko na kasama siya at magbe-behave na daw talaga, so I don't have a choice. Sinama ko siya. Mabutit maaga din pumasok si Jean at Jana. Si Jean ang unang lumapit sa anak ko. Nagkukulitan ulit ang dalawa. Hawakan ko na sana yung tray nang tumunog ang phone ko, kaya mabilis ko rin tong sinagot. Good morning, Katie. My goodness, Kat, nasan ka ngayon? Inihingal pa ito. Dinig na dinig ko ang kanyang malalim na hininga mula sa kabilang linya. Nasa cafe, bakit? Umalis ka muna dyan. Magtago ka or ewan, basta gumawa ka ng paraan para makaalis dyan. Are you with Sam? Teka, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba, Katie? Pati ako kinakabahan na sa paraan ng pagsasalita niya. Kakatapos ng nasa cafe niya ng pinsan ko kasama ng kanyang sekretarya, kaya umalis na kayo dyan bago pa kayo makita. Uy, Katie, wag ka na magbiro ngayon. Alam mo, gosh, Kat, this is true. And I am not making some fun here. I'm trying to help you. Han is there in that damn cafe together with his secretary. I called him earlier asking where he is and he mentioned that cafe. So I immediately informed you. Now get Sam and move out of there. Kabang-kaba ako habang hinahanap ang anak ko. Bigla silang nawala na Jin sa kusina at tila nalibang naman ang anak ko. Kara, what will I do now? Paano kung makita niya ako? Kami. Nagpapanik na ako. Tsaka bakit ba kasi sila nandito? Do they know that we are here? Agad at dali-dali kong tinungo ang exit ng cafe. Hindi ko alam, basta umalis na kayo dyan. Bumalik kayo sa bahay ninyo. I automatically dropped the phone when I heard a loud bang inside the cafe. Kaya agad ako napalingon sa loob. Nahagip ng aking matang taong di ko pa handang makita. Nakatayo ito at madilim ang mukhang nakatingin sa akin. Bigla ako ng lamig lalo pa na makita ko na humakbang ito. I picked my phone and was about to run when he harshly grabbed my hands and pinned me on the familiar car. Gulat na gulat ako. Paano niya ako nahanap? Bitiwan mo ko. Nangihinang ani ko habang pumipiglas mula sa pagkakahawak niya. No! He eyed me again. Naramdaman ko ang pagigpit ng hawak niya sa aking kamay. Aray! Nasasaktan ako! Pinikit ko na mariin ang aking mga mata, pero hindi ko kaya salubungin ng madilim niyang mata. Mas nasasaktan ako ngayon at hindi ko nagugustuhan ng mga pinaggagawa mo. Madiin ang bawat pagbigkas niya. Damang-dama ang sakit at ang galit. Napakayom ako sa aking kamay. Nasasaktan din ako. Nandito ka pala, sir. Hinahanap ka sa loob. Lumabas ka na pala. Uuwi na ba tayo? Ma'am Kat, ikaw ba yan? Totoo ka? Dililat ko ang mata ko na marinig ang boses ni Lucas. Nahalatang halata ang gulat sa kanya. Lucas? I uttered na parang humihingi ng tulong kahit alam kong di niya naman magagawa. Stupid, Kat. Stupid. Napapitag ako na sa isang iglap. Nagawa niya akong napasok sa loob ng kanyang sasakyan. Naiwan ang anak ko. Palabasin mo ako dito. Bubuksan ko na sana ang pinto ng akmang nakarinig ng click at automatikong nailak ang pinto. This is kidnapping, Dan. I glared at him. Lucas, just book a cab. Nakita ko tumango si Lucas na gulat pa rin na nakatingin sa akin. No, Dan, ibaba mo ko. Hindi pwede itong ginagawa mo. I said frustratedly. Iniisip ko, hinahanap ako ng anak ko ngayon. Di nagsalita sila at mabilis minaneho ang sasakyan. Nilabas ko ang phone ko at tinext si Jana na sila munang bahala sa anak ko. Stop that! Di ko siya pinansin at nagpatuloy lang sa pagtatype.
Nagulat ako na marahas tong hinablot sa akin ni Dan at tinapon na lang ng bigla ang cellphone ko. What the hell is that, ha? Nilingon ko pa yung daan ko sa niya tinapon ng phone ko. Mabutit na send ko agad kay Jana yung message. Saan mo ako dadalhin? Ibaba mo ako dito. Uuwi na ako. Nakita ko ang pagkuyom ng kanyang kamay na madiing nakahawak sa manibela. Shut up, Kat. Mag-uusap tayo. He is trying to control himself. Ramdam ko ang pagbibigil niyang wag akong sigawan. No, Dan, wala na tayong dapat pag-usapan. We need to accept. I have my own life now and I know you have to. Masaya na ako sa buhay ko at sana ganun ka rin. Napaigtad ako ng hampasin niya na napakalakas ang manibela. Nahigit ko ang aking hininga sa sobrang gulat at kaba. I think I crossed this line already. Pulang-pulang mata niya at nagpapahiwatig na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Don't dictate me of what to do, Kat. I am keeping you because you are my happiness and hell. You will never leave me again. You are tied up to me forever, Kat. Galit na galit itong sabing nakapagpatahimik sa akin. Please, Dan, just let me go home. Hindi pwede itong ginagawa mo. You cannot just drag me whenever you want. Alam ko may kasalanan ako sa'yo pero may kailangan pa akong asikasuhin. If you will allow me, hayaan mong umuwi muna ako ngayon at bukas sa bukas mismo. Mag-uusap tayo, hindi yung ganito. I pleaded while looking at him. Sapilitan niya ako binuhat kanina at dinala sa isang hotel room. Alam ko, inokupahan niya dahil may mga gamit siya nakalagay dito. He was now looking at me darkly. More important than me, ha? Malamig niyang sabi. Napayuko ako. Nag-aalala ako sa anak ko dahil baka hinahanap na niya ako. Ayoko naman na umiyak siya ng dahil sa akin. No, it's not that, Dan. Pero hindi naman kasi... Shut up, Kat. What happened to you? Do you know what I've been through the moment you left me without any signal? Ano, masaya ka ba? Masaya ka bang makita ko nasasaktan, ha? Mas lalo ko napayuko. Nagsimulang tumulong aking luha. He's hurting and it's damn because of me. Ano pa ba ang kulang? Napatras ako sa guratal sa taob niya ng upuan at naglikhain na napakalakas na ingay. Ano? Anong kulang? Tininan niya ako diretso sa mata kaya mabilis akong umiwas sa kanya dahil di ko matagalan ang kanyang tingin. Dan, walang kulang. Ako ang problema. Nagpadalos-dalos ako sa aking mga desisyon. Dan, pwede bukas na lang tayo mag-usap, please? Mahinang-mahina akong sabi.